Hello, magandang araw sa atin lahat, no, mga kababayan. Bago tayo magsimula, no, paki-like, subscribe, and share naman po sa ating munting YouTube channel, Mr. Sponsor, ang inyong ka-sponsor. Yan. Hello, kamusta, mga ka-sponsor? Meron naman tayong bigyan ng konting reaksyon lang, no? Itong isang tinatawag nating Chrisette Chu ba? Chrisette Chu. Sabi niya, padami ng padami ang kasalanan mo, BBM. You will reap what you sow. Wow, grabe. Kung si ano daw yung tinanim ni BBM, ganun yung aanihin niya. So, ibig mong sabihin kung ano pala yung ginawa ni Duterte noon, ni Tatay Digong. So, ganito na. Ngayon, dahil nakulong siya sa ICC, yun na ang kanyang na inani. Ayun. Dahil namatay po itong condolence po, no, sa mga ano, no, sa mga Duterte. Dahil namatay po itong kapatid ni Tatay Digong, sinisisi na naman nitong DDS na ito na si Chrisette Chu, na pinaiyak po ito dati ni Sir Abante, hindi makasagot-sagot. Ngayon, dahil namatay po ang kapatid, 'no, bunsong kapatid po ni Tatay Digong, tsaka si Tatay Digong hindi makauwi. So, wala daw magko-comfort doon sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Isinisi na naman sa presidente. Kita mo kung gaano kababaw yung utak ng ganitong tao, 'no? Oh, pati usaping ganyan isisisi mo sa presidente. Oo. Yung sa budget gano'n din, sabi, first and third to second reading daw, gano'n. Bakit wala po daw alam si presidente, yung PCPBBM sa mga budget na pupunta sa mga congressman and sa mga sa senador, 'no? At yun naging ninakaw ng mga buaya naman na ito. Kasi ano, dapat itong mga personal na mga nangyayari sa buhay ng bawat isa, 'no, huwag mong isisi sa presidente. Ba't niya pa pinasok ito tapos isisisi na naman sa presidente? Ay naku. No, halos tulad nito, example, tulad din ito ni idol natin na nagbabanda, 'no, itong si Chito Miranda. Hmm. Sabi naman ni Sir Chito Miranda, ito naman ang sabi na, nung panahon po daw ni Tatay Digong, safe po daw maglakad sa daan. Ayan. Dahil dati daw mga adik sinisita ng mga pulis. Actually po, 'no, alam naman natin na ang nagpapatupad po ng peace and order, yung mga pulis o kapitan o mayor. Depende po sa kanila 'yun. Bakit nung panahon ni Tatay Digong 'yun lang ang kanilang sinusunod, dahil ano, dahil may quota? Dahil may 'pag may accomplishment ka tataas yung rango mo? Ngayon nung panahon ni PBBM parang binabagsak na, tapos sasabihin nila bagsak na daw ang ekonomiya. Matagal nang bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Oh, sa COVID pa lang dapat libre 'yun. Ang mga face mask, mga face shield, yung injection na 'yun, libre sana 'yun kasi nag-utang pa nga ng 7 trillion, 'no? Ngayon sasabihin niyo bagsak ang ekonomiya dahil kay PBBM. Sino ba ang nang-iwan ng mga utang na 'yon, si PBBM or kakaupo pa lang ni PBBM siyang sasalunon? Puro kasi kayo, puro kayo sisi sa presidente. Hindi niyo inaalam muna kung ano at kung sinong nangutang nun. 'Di ba? Tulad nun sa war on drugs, balik tayo kay Sir Chito Miranda. Safe daw ang daan nung panahon noon 'pag dumaan ka. Marami pa ring namamatay, marami pa ring sinasaksak nung panahon ni PBBM, kahit nga sa harap ng Kampo Libas may sinaksak nga dong pulis, na umawat lang sa mga kabataan, ng mga adik na yon, 'no, dahil nagasuntukan. 'Yan sabihin niyo nga kung mali ang sinabi ko. Puro kayo po na sa presidente sisi.
yung ang barangay nyo, hindi nyo nga malinis-linis. Oh, ngayon linisin nyo muna yung barangay nyo, magpatupad kayo ng peace and order, lalo na sa inyong mga kapulisan na lagi lang nakatambay dyan sa patrol, umiikot nga. Pero ayun lang, yung iba nga nagsiselfone pa nakikita ako No, pero hindi naman po lahat ng pulis, no? Meron naman pulis masisipag. Kasi may makilala naman tayong mga pulis, may mga pinsan tayong pulis na masisipag naman po. Pero yung mga ganito sanang usapin, no, wag natin isisilat sa presidente, pati pagkamatay ba naman sa bunso na kapatid ni Tatay Digong, isisi pa ni Crisette Chu sa kay PBBM. Example, tulad ng mga sundalo, wala na pag sundalo ka. No, example, pag sundalo ka, ganun din. Alam mo yung senaryo, kawawa yung mga sundalo nga pag alam ng mga superior nila, yung mga head, no, na may namatay kang kamag-anak at uuwi ka, hindi ka talaga pa uuwiin. Ito naman ang case ni Tatay Digong, alam naman po na, nakulong siya. Oh, 'di ba? Nakulong siya. At sa ICC, hindi po dito sa Pilipinas. Okay lang siguro dito sa Pilipinas dahil malapit-lapit. Alam naman po natin, pagka nakapunta dito, nakabalik si Tatay Digong, ang laking gulo talaga yan. Ang idudulot niyan dahil alam mo, ang mga supporter niyan, puro naman talaga makikipag-away talaga yan. No? Puro talaga mga basabulero yan dahil kahit nga silang magpapamilya, nanununtok, nananampal, nagmumura, pati Diyos minumura. Oh. Ngayon, saan kayo nakahanap ng presidente ngayon, di ba sila? May mga ratings pa, ganito ganyan, ang daming ratings hanggang tulad noon nung safe daw ang sabi ni Sir Chito Miranda na maglakad nung panahon ni Tatay Digong. May supporters kasi Tatay Digong sa amin sa lugar namin, no? Against siya sa droga. Ano pa siya, nandun sa signature campaign, sila pa yung nangunguna. Oh. Sila ang nangunguna ha. Pero yung tatlong pamangkin niya, yung sinabi ko doon sa live kagabi, no? Tatlong pamangkin niya po puro nasa drugs watch list. Nako naman. Paki-explain nga. Against ka kay PBBM dahil daw talamak na ngayon ng droga, ibabalik nila daw yung war on drugs. Against gusto nila doon sa war on drugs dati. Pero yung mga pamangkin nila, kadugo nila, mga addict din, nasa drugs watch list. Hindi ko talaga i-deny yun dahil best friend ko ang pamangkin nun Best friend ko, yung mga pinsan niyang tatlo, yung talaga nasa drugs watch list nun. Nung panahon ni Tatay Digong Nung nanalo si Tatay Digong naging balimbing yun yung mga pamilya na yun Kilala ko yun sabihin nyo safe? Safe? Safe siguro. Dahil ang nagpapatupad kasi ng batas, una, ang disiplina, nasa barangay. Kahit sino yung presidente, kung gugustuhin nila ng mga kapulisan, kaya nila yun. Kaya nila yun. Kayang-kaya nila. Lalo na sa barangay kapitan, kapulisan, mayor, governor and congressman. Kung gusto nilang ipatupad yung peace and order na pares ganun pa rin. Tuloy-tuloy, kaya nila yun. Kaso, gusto nilang idiin at sisisihin o isisi lahat kay PBBM. Simple lang namang na logic na yun. Simpleng logic lang. Di ba po? Mali ako o tama na naman? Baliktarin natin. Hapon ay kanina. Kanina. May isang opisyal na naman at isang empleyado na nahuli sa bypass. Doon na naman sa Davao. Safe? Safe? Safe na naman. Di ba? Tulad nito, itakel pa natin ang supporters ni Senator Bong Revilla. Puro professional yun Alam natin mga professional yun. May libre na nga silang pa-food, may bayad pa, iniwan pa nila yung kanilang mga basura. Sa Cavite yun, di ba? Kung di tayo nagkakamali, halos professional po ang mga yun. Bakit iniwan na nila ang kanilang basura? Ano ba ang TF lang sa kanila? Dahil ang TF lang sa kanila yung ang pagrarally, hindi yung kalinisan ng lugar na sila doon. Tawag nun,
parang, prayer rally para sa kay Senator Bong Revilla na pagsuporta dahil nakulong, 'no? Dapat pati yung kalinisan, dun mo makikita, 'no, kung sino pa yung professional, basta mga grupo ng mga ganitong mahilig manisi, 'no, sila pa yung mang-iiwan ng kanilang mga ay naku, ayoko nang sabihin baka masaktan kayo lahat. Ang linis-linis ng lugar, iiwanan mo lang ng basura, 'no, nag-rally pa kayo, prayer rally pa yun, So, 'pag prayer rally alam mo religious yun, oh, 'di ba? O dapat malinis din pag-alis niyo, hindi yung, iiwanan niyo lang, mga professional pa naman kayo halos. Pero mostly naman talaga mga professional gano'n din ang utak, 'no? Kahit nga sa mga universities, alam mo 'pag, maraming estudyante, maraming, basura ang naiiwan sa plaza. Halos ba estudyante 'yan, so professional 'yan sila, 'di ba, nag-aaral 'yan, 'no, yung iba mga graduating student na. Oh, kasi, mga young proof na 'yan sila, young professional, eh. Oh, 'di ba gano'n din sana bago kayo manisi sa presidente, linisin niyo muna itong, inyong sarili tulad ni Sir Chito Miranda. Oh, sinisisi niya ang, presidente na naman, nagpaparinig, nagpapaandar, siya nga hindi niya nga madisiplina yung sarili niya dati na meron siyang sex scandal na ay naku, naging viral 'yun, 'di ba? Kaya bago natin isisi sa presidente, una sana, bago tayo magngakngak sa social media, yung sarili natin nilinis natin. Alam natin sa sarili natin na perfect tayo. Alam natin sa sarili natin na wala tayong ginawang mali. At yung lang 'no, mga ka-sponsor, ingat kayo lagi and God bless you all. Sige lang, sana wala naman talagang perpektong, leader, pero sana meron na yung peace and harmony and unity sa ating inang bayan. At yun lang 'no, God bless you all at ingat-ingat, kita po tayo mamaya ulit sa ating live, ayun.